pa. Wala pa ata. Hi. Magandang gabi po sa ating lahat. Ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Reverendo Padre Arwin Isonza mula sa parokya ng St. Anthony de Padua. Magsitayo po ang lahat at tawisin ang ating pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, matutunghayan natin sa Ebanghelyo sa araw na ito kung paanong si Juan ay nagsilbing ilawan ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hayaan natin na ilawan ng Diyos ng kanyang pagpapatawad ang ating kalooban. Manahimik tayo sumandali at ihanda ang ating mga sarili. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lumha ako ni Kristo sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, bigyan mo ng kagalakan kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat dahil sa aming pagsuway na pinagsisisihan at inihihingi namin ng kapatawaran sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinapakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwal. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay galanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapos na marami pa siyang sasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita,
dalawin, kapayapaan mo'y dali upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mapapansin po natin na si Juan Bautista ay isa sa mga prominenteng personalidad sa paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating Panginoong Jesucristo. At napatanong na ba tayo, bakit nga ba kinakailangan ng isang Juan Bautista? Bakit kinakailangan ng isang tagapaghanda? Hindi ba pwedeng isilang na lang ang Panginoon? Pwede naman po. Pero, mas nagiging makahulugan ang pagsilang na ito kung naihanda natin ang ating kalooban. Napakaganda at napakarami pagsasalarawan ng paghahandang ginawa ni Juan Bautista. Sabi niya ay tuwilin ang inyong mga likulikong landas, patagin ang mga burol at mga bundok, tambakan ang mga lubak-lubak. Isang katotohanan na kapag ang isang kalsada ay maayos, hindi po bang madali at maayos na nararating ng ligtas ang ating paroroonan? Ganon din ang ating kalooban. Kung maayos ang ating kalsada ng komunikasyon sa ating Panginoong Diyos, mas nagiging madali po na makararating ang ating panalangin sa Diyos. At si Juan Bautista, ang siyang tagapaghanda lamang. Kaya nga po nung dumating ang maraming tao habang siya ay nagbibinyag, tinanong siya minsan kung siya na ba yung hari na kanilang hinihintay. Ang sagot niya, hindi. At dito pumasok ang napakaraming biyaya sa pag-amin niya at kababaang loob. Mga kapatid, kung meron pong isang bagay na gusto kong tandaan natin sa ating pagninilay sa araw na ito, humility. Humilitas. Kung gusto nating dumaloy ang biyaya, kinakailangan ng nating magpakumbaba. Kaya nga po nung dumadagsan ng mga tao, ang sabi ni Juan, may darating pang masigit na dakila kaysa akin. Ni hindi na ako karapat dapat magkalas ng sintas ng kanyang sandalyas. Binibinyagan ko kayo sa tubig, subalit ang kasunod ko, binibinyagan kayo sa spirito at sa apoy. Kaya nga ang motto ni Juan Bautista, He must increase and I must decrease. Anong paghahanda ang ginawa ni Juan Bautista para sa pagdating ng Panginoon? Nagpunta po siya sa ilang. Ano ba ang meron sa ilang? Wala. Pero sa kawalan, nagkameron. Dahil niloob ni Juan at ng Diyos na doon sila magtagpo. Iniwan ni Juan ang kabayanan at nagtungo siya doon sa ilang sapagkat ang tanging makapagliligtas lamang sa kanya at kinakailangan niya ay ang Diyos.
At nung napanalim niya ang kanyang magandang relasyon sa Diyos, marami ang sumunod sa kanya. Marami pong naniwala sa kanya kasi naramdaman nila, ang taong ito kahit masakit at diretso magsalita, pero totoo. Di po ba may mga tao tayo na kinikilala sa buhay natin? Minsan, kaibigan ba talaga kita? Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Walang paligoy-ligoy at diretso. Pero sila yung mga taong totoong nagmamahal sa atin. Minsan mahirap lang kasing tanggapin. Pero sila yung tao na magsasabi sa iyo ng harapan at sasabihin sa iyo kung ano ang iyong pagkakamali at kasalanan. Hindi sila magdadalawang isip. Hindi sila magpapaligoy-ligoy. Hindi nila bubudburan ng napakaraming flavor sa kanilang salita. Pero sasabihin ng diretso kasi diretso ang pagmamahal nila at ayaw nila ang liku-liku pa sapagkat alam nila kung ano ang nararapat at ang tunay na kaibigan hahangarin na hindi ka makasama lang dito sa mundo kundi hahangarin na makasama ka sa langit. Ito po ang magandang paghahanda na ibinigay ni Juan Bautista, detachment. Dinitouch po niya yung sarili niya sa mundo at niyakap ang ating Panginoong Diyos doon sa ilang. Minsan, may mga tao na nakikita po yung kahulugan doon sa kanilang titulo, sa kanilang otoridad, sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang kayamanan. At doon nila nakikita na yung kahulugan ng kanilang pagkatao at sabihin nating definisyon kung sino sila at yung kahalagahan nila ay nakakabit sa pangalan nila. Kaya nga po minsan nakakalungkot. May mga tao na ang dami-dami ng pinag-aralan, pero hindi pa rin humihinto. At kapag minsan, sa isang programa, hindi nabanggit ang isang titulo niya, nagalit siya. Para bang yun na ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Na minsan, para bang, ito ba ang kahulugan ng buhay ko o ang Diyos? Minsan, Diyos pa ba yung pinaglilingkuran ko o yung sarili ko? Meron po akong magandang karanasan ngayong hapon. Kami po ay nagtungo doon sa may alibang. At doon po namin naabutan ng ating mga kapatid na katutupo, mga Aita. At tumawid po kami ng ilog. Mahaba-habang lakaran kasi nga po sira ang daan. At doon ko nakita, sabi ko, yung madre naglalakad, yung pari naglalakad, yung mga teachers naglalakad, matanda o bata, lahat naglalakad. Ganun talaga ang buhay, di po ba? Isang bato lang yung tatapakan nyo, isang tubig lang na umaagos, ang aagos sa inyo, iisang lupa ang dadaanan nyo. At ganun naman talaga, sa buhay paglilingkod, ang lahat ay pantay-pantay. Dinitouch muna ang sarili para maging biyaya. Sabi ko, maghahatid ang St. James School ng biyaya. Nagbisa po kami. Pero sabi ko, mas marami po akong inuwi na kwento ng kanilang kasimplihan at kapayakan. Kasi nga po minsan, dito sa buhay natin, yung mga bagay na material, mga bagay na ina-attach natin sa pangalan at sarili natin ang minsan naglalayo sa atin sa tunay na paghahanda at kahulugan ng Pasko. Isa lang po, kababaang loob ni Juan Bautista ang nagpatotoo na ang Pasko ay hindi tungkol sa Kanya, kundi kay Kristo. Because Christ is the only reason for this season. It's not even about us alone. Tandaan po natin yan. Kaya meron po akong challenge sa bawat isa. Gamitin po natin ang social media. Huwag muna ipakilala yung sarili natin, ipakilala natin ang Diyos. Sapagkat ganito ang ipinakita ni Juan Bautista. Kinakailangan natin ng tagapaghanda sapagkat mayroong darating at kinakailangan niya ng tutuluyan. Dinitouch ni Juan Bautista ang kanyang sarili sa makamundong bagay at namuhay siya ng payak at simple. Inaanyahan din tayo. Ano kaya yung mga bagay na kinakailangan at unti-unti ko nang dapat na dinidetouch ang sarili ko
nang sa gayon merong lugar at tahanan ang Panginoon sa kanyang pagsilang. Si Juan Bautista ay nagsilbing liwanag. Dalawang bagay po. Ano naman ang mga kaya kong ibigay at ano ang mga bagay na kaya kong i-give up? Ano naman ang mga bagay na kaya kong ibigay sa Diyos? At pangatlo, paano ako magiging liwanag sa sanlibutan? Sa ikalawang araw ng ating pagninilay, gusto ko pong tapusin ito sa pamamagitan ng isang pangako. Ilagay po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga kaliwang bibig. Sundan niyo po ako. Ako si, banggitin ang pangalan. Ako si Father Arwin, ay nangangako na magsisimba hindi lang tuwing simbang gabi, kundi tuwing araw ng linggo. Mangyari man o hindi ang aking hinihingi, ipagkaloob man o hindi ang aking hinihiling, mananatili ako sa piling ng Diyos. Magpapakabait na po ako, aalagaan ko ang aking sarili, pahahalagahan ko ang aking kapwa. Hindi na ako maninira. Hindi na ako manlalait ng kapwa. Sisimulan ko ang taong ito sa pamamagitan ng paghahandang ibinigay ni Juan Bautista. Ipinapangako ko na tatanggalin ko na ang mga bagay na nagdudulot sa akin na magkasala. At yayakapin ko ang kalooban ng Diyos. So help me God. Palakpakan po natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mas salaminawa namin sa aming buhay ang liwanag ni Jesus upang magsilbi rin kaming maningning na ilawan para sa mundo bilang makabagong Juan Bautista ng aming panahon. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, liwanagan mo kami. Panginoon, liwanagan mo kami. Mapuspos nawa ng liwanag ng kapaskuhan ng mga namumuno sa aming bayan upang matugunan at maisagawa nila ang mga proyektong pangkapayapaan at kapakanan ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Pasalamatan at papurihan ka nawa namin, Ama, sa pamamagitan ng 9 na araw ng Misa de Gallo bilang tanda ng aming pananampalataya at pag-ibig sa mahal na Birheng Maria sa kabila ng nararanasan naming pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Tulungan mo kaming masalamin ang buhay ni Inang Maria, lalong-lalo na ang kanyang katapatan sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Yakapin mo, Ama, sa iyong kaluwalhatian ang aming mga namayapang mahal sa buhay, lalo't higit silang lumisan sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Panginoon naming Diyos,
Puspusin mo ng pag-ibig ang aming mga puso. Tulungan mo kaming maghanda na may pag-asa at pananabik habang taimtim kaming nananalangin at matyagang naghihintay sa maluwalhating pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Maaari na po tayo. Magsitayo po ang mga. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdangan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulinan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin nang pinapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Berheng, kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagating-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome naming Obispo at ng Tanang Kapanian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin po natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan at kamag-anak na pumanaw na. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol ni San Jose, San Antonio, Santiago at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong manalangin sa Ama sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sumasalangit ka, samba
namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Sa lahat po ng nakikisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming, maaari nyo na pong dasalin ang act of spiritual communion ng tahimik at taimtim. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sa mandali. Sa ngalan po ni Father Danny at ng buong community ng Garden of Prayer, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Father Arwin, sa pamumuno po ng misa natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Salamat din po sa lahat ng nakiisa sa kulay natin ngayon, dilaw, kulay ng araw, ng ilaw, naway maging liwanag tayo sa ating kapwa na binabalot ng kadiliman. Bukas po ang kulay natin ay orange o kahel. At sa mga nagnanais din pong maging bahagi ng ating gift giving ngayong taon, maaari po tayong mag-alay para po sa ating mga food package. May ikot pong bunutan para po maging gabay natin sa mga pwede nating ialay. Sa mga hindi po makakabunot, maaari rin po tayong makipag-ugnayan sa mga volunteers po ng garden para rin po malaman natin kung ano pa po yung mga pwede nating ialay para po sa ating gift giving ngayong taon. Yun lamang po at maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay sunawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at patuloy na maging liwanag sa sanlibutan. Salamat sa Diyos.
And finish.